Isang emergency call ang gumimbal sa tahimik na gabi sa isang neighborhood sa Markham, Ontario, Canada. Isang bahay ang nilooban ng tatlong lalaki. Pinagbabaril ang mag-asawang may-ari ng bahay, ngunit ang anak na babae ay hindi nasaktan. Sa paggulong ng investigasyon, ay lumabas ang totoong nangyari. Paano nga bang ang isang inaakalang career woman na may grade na halos lahat ay A ay hahantong sa paggawa ng krimen? Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa buhay ni Jennifer Pan. Sa haba ng kanyang interview na mapapanood online, ang kanyang kwento ay naging masyadong popular para sa mga taong mahilig sa crime story. Para sa mga hindi pa nakakaalam, halina po kayo at ating alamin ang kanyang kwento. Sina Becca at Hue Han Pan ay mga halimbawa ng kwento ng tagumpay ng mga immigrant sa Canada. Si Han ay lumaki at nag-aral sa Vietnam at lumipat sa Canada bilang isang political refugee noong 1979. Naging kasintahan niya si Bec na isa ring refugee. Nagpakasal sila sa Toronto at nanirahan sa Scarborough. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Si Jennifer ay ipinanganak noong 1986 at si Felix ay ipinanganak pagkalipas ng 3 taon. Ang mag-asawa ay nakahanap ng trabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng mga parts ng sasakyan. Ang pamilya ay namuhay ng matipid at bunga nito. Noong 2004, ang mag-asawa ay nakabili ng malaking bahay na may garahe para sa 2 sasakyan sa isang tahimik na residential street sa Markham. Nakabili rin sila ng Mercedes-Benz at isang Lexus ES300 at nagkaroon ng ipon na 200,000 Canadian dollars sa bangko. Ang inaasahan nila ay magsusumikap din sina Jennifer at Felix tulad ng kanilang ginawa upang maging matagumpay sa Canada. Nagbigay sila ng mga rules sa loob ng bahay at ang kanilang mga anak ay kailangang sumunod dito. Ini-enroll nila si Jennifer sa piano class sa edad na 4 at sa murang edad ay nakitaan siya ng magandang potential. Noong elementary, nag-uwi siya ng mga tropeyo at parangal dahil sa pagpipiano. Si Jennifer ay ini-enroll din sa figure skating at inaasahan ng mga magulang niya na makikipagkumpetensya siya sa national level at makakalahok sa 2010 Winter Olympics sa Vancouver. Ngunit napunit ang ligament sa kanyang tuhod at kinailangan niyang mag-quit sa skating. Dahil hindi na siya pwedeng makipagkumpetensya sa sports, ang tinutukan ni Han ay ang academic studies ni Jennifer. Nang malapit na ang graduation mula sa grade 8, inaasahan ng mga magulang ni Jennifer na siya ang mapipiling valedictorian at mag-uuwi ng medalya. Ngunit wala siyang natanggap at hindi siya ang pinangalanang valedictorian. Si Jennifer ay may 5 talampakan at 7 pulgada na taas, at siya ay mas matangkad kaysa sa karamihan ng iba pang mga Asian na babae sa kanilang paaralan. Siya ay isang simpleng babae na bihirang mag-makeup. Mayroon siyang maliit, bilog na wireframe na salamin at tuwid na buhok. Matataas ang kanyang mga marka noong siya ay nasa elementary, ngunit sa kalagitnaan ng grade 9, siya ay nagkaroon ng average na 70% sa lahat ng mga subject maliban sa musika, kung saan siya ay napakahusay. Sa takot sa kanyang mga magulang, nakaisip si Jennifer ng paraan. Gamit ang mga lumang report card, gunting, pandikit, at isang photocopier, gumawa siya ng bago, isang peking report card na may markang straight A's, at iyon ang ipinakita niya sa kanyang mga magulang. Naisip niya ang bagay na ito dahil hindi kinakailangan ng mga universidad ang mga marka mula grade 9 at 10 para sa pag-i-enroll, kaya inakala niyang hindi ito malaking bagay. Sa tahanan ng mga Pan, si Han ang klase ng ama na parang tigre, at si Vic naman ay tagasunod lamang sa kanya. Napakahigpit nila kay Jennifer. Araw-araw, siya ay sinusundo mula sa paaralan tuwing uwian, sinusubaybayan ang kanyang mga extracurricular na aktibidad at pinagbabawalan siyang dumalo sa mga party na itinuturing ni Han na hindi kapaki-pakinabang. Nang pinahintulutan si Jennifer na dumalo sa isang sleepover sa bahay ng isang kaibigan, inihatid siya ni Vic at Han ng hating gabi at sinundo siya ng maaga kinaumagahan. Talagang pagtulog lamang ang kanyang ginawa. Ni hindi naranasan ni Jennifer na makapunta sa isang club, malasing, o magbakasyon nang wala ang kanyang pamilya. Noong si Jennifer ay nasa grade 11,
Nakilala niya si Daniel Wong. Si Daniel ay isang taong mas matanda sa kanya. Medyo maloko ngunit magaling makisama. Tumutugtog siya ng trumpeta sa banda ng paaralan at sa isang marching band sa labas ng paaralan. Noong una ay platonic ang kanilang naging relasyon hanggang sa isang band trip sa Europe noong 2003. Pagkatapos ng performance sa isang concert hall na puno ng mga naninigarilyo, inatake ng asthma si Jennifer. Nagsimula siyang magpanik. Dinala siya sa labas at pinakalma ni Daniel. Inalalayan siya hanggang sa muli siyang makahinga ng maayos. Natuwa si Jennifer dahil pakiramdam niya ay iniligtas siya ni Daniel. Doon nagsimula ang kanilang pagdidate. Ang buong akala ng mga magulang ni Jennifer ay siya ay nag-aaral ng maayos, ngunit ang totoo, halos B ang mga markang nakuha niya. Sa ibang mga bata, ang B ay pwede na. Ngunit para sa tatay ni Jennifer, ito ay hindi katanggap-tanggap. Kaya ipinagpatuloy ni Jennifer ang pagdodoktor sa kanyang mga report card sa buong high school. Natanggap niya ang maagang acceptance sa kolehiyo sa Ryerson University, ngunit sa huling taon ng kanyang high school ay nabigo niyang maipasa ang calculus, kaya binawi ng eskwelahan ang alok na pumasok siya dito. Naging desperado si Jennifer, napigilan ang kanyang mga magulang na malaman na hindi niya natapos ang high school. Kaya nagsinungaling siya at sinabing magsisimula na siyang pumasok sa Ryerson University. Sinabi niya na ang kanyang plano ay kumuha ng 2 taon ng science, pagkatapos ay lilipat sa University of Toronto para sa pharmacology program, ang kursong ninanais ng kanyang ama para sa kanya. Dahil sa mga narinig, natuwa si Han at binilhan siya ng laptop. Upang mas maging makatotohanan ang kanyang kwento, bumili si Jennifer ng mga libro at gamit sa paaralan. Nagkunwari siyang dumalo sa Frosh Week. Ang Frosh Week ay ang kapanapanabik na linggo sa buhay ng isang college freshman sa Canada. Ang mga freshmen ay pumupunta sa mga party kasama ang kanilang mga kasamahan, nakikisali sa mga cheesy dance routine, dumadalo sa mga konsyerto at naglalaro ng mga games. Pagdating naman sa tuition, gumawa siya ng mga papeles na nagsasabing tumatanggap siya ng student loan. Nakumbinsi rin niya ang kanyang ama na nanalo siya ng $3,000 na scholarship. Naging routine niya ang umalis araw-araw dala ang kanyang bag at mga libro. Ipinagpalagay ng kanyang mga magulang na siya ay pumupunta sa klase. Sa halip, pumupunta si Jennifer sa mga public library, kung saan nagre-research siya sa web ng mga paksang inaakala niyang may kaugnayan sa science at pinupuno ang kanyang mga libro ng napakaraming report. Ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa mga cafe o kaya ay binibisita si Daniel sa universidad na pinapasukan nito. Kalaunan, nagtrabaho si Jennifer bilang server sa Eastside Mario's sa Markham, nagturo ng piano lessons o kaya ay tumatambay sa Boston Pizza, kung saan nagtatrabaho si Daniel bilang kitchen manager. Sa bahay, madalas tanungin ni Han si Jennifer tungkol sa kanyang pag-aaral. Ngunit sinabihan siya ni Beach na huwag makialam. Upang hindi mabuko sa kanyang mga ginagawa, nagsinungaling din si Jennifer sa kanyang mga kaibigan. Sinasabi niyang ang kanyang ama ay madalas siyang pakialaman at umano'y kumuha pa raw ito ng pribadong investigador upang sundan siya. Napawang mga kasinungalingan. Matapos magpanggap na naka-enroll si Jennifer sa Ryerson sa loob ng 2 taon, tinanong siya ni Han kung nagpaplano pa rin siyang lumipat sa University of Toronto. Sinabi ni Jennifer na oo, at natanggap na raw siya sa pharmacology program. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang. Nagpaalam si Jennifer na kung maaari, ay tumira siya kasama ang kanyang kaibigang babae na nagngangalang Topaz sa loob ng 3 gabi bawat linggo. Naiintindihan ni Beach na mahaba ang pagko-commute ni Jennifer araw-araw, at nakumbinsi niya si Han na magandang ideya ang paninirahan ni Jennifer kasama si Topaz. Ngunit si Jennifer ay hindi kailanman nagstay kay Topaz. Mula Lunes hanggang Miyerkules, siya ay tumitira kasama ni Daniel at ng kanyang pamilya sa kanilang bahay sa Ajax. Pagkalipas ng 2 pang taon, oras na umano para sa pagtatapos niya sa University of Toronto. Nagbayad sina Jennifer at Daniel ng isang taong nahanap nila online upang gumawa ng peking transcript na puno ng A.
Pagdating sa graduation ceremony, sinabi ni Jennifer sa kanyang mga magulang na dahil sa sobrang dami ng graduates ay kulang ang mga upuan. Ayon sa kanya, pinapayagan lamang ang isang bisita bawat mag-aaral. Ayaw niyang maramdaman ng isa sa kanyang mga magulang na ang isa ay maiwan, kaya ibinigay na lamang daw niya ang kanyang tiket sa isang kaibigan. Sa kalaunan, ang imbentong academic career ni Jennifer ay nagsimulang mabuko. Matapos ang kunwari ipagtatapos sa University of Toronto, sinabi niya sa kanyang mga magulang na siya ay nagbo-volunteer sa isang laboratorio para sa pagsusuri ng dugo sa isang ospital ng mga batang may sakit. Ayon sa kanya, ang volunteer work ay late night shift at ginaganap tuwing Biyernes hanggang Linggo. Dahil dito, sinabi ni Jennifer na kailangan niyang gumugol ng mas maraming araw sa bahay ni Topaz. Ngunit may napansin si Han na kakaiba. Wala si Jennifer ni uniforme o keycard mula sa ospital. Kinabukasan, pinilit ni Han na ihatid si Jennifer. Nang huminto ang sasakyan, mabilis na pumasok si Jennifer sa loob. Inutusan ni Han si Beck na sundan siya. Nang mapagtantong sinusundan siya ng kanyang ina, nagtago si Jennifer sa waiting area ng emergency room sa loob ng ilang oras hanggang sa makaalis ang kanyang mga magulang. Kinaumagahan, tinawagan ni Han at Beck si Topaz. Mahinahong sinabi ni Topaz ang katotohanan. Nang umuwi si Jennifer, hinarap siya ni Han. At dahil wala na siyang lusot, ipinagtapat niya ang lahat. Inamin niyang hindi siya nagbo-volunteer sa ospital. Sinabi rin niyang hindi totoo na nag-aral siya ng pharmacology sa University of Toronto. Inamin niyang isa siyang high school dropout. At sa wakas, isiniwalat din niya ang tungkol sa kanyang relasyon kay Daniel. Nag-iiyak si Beck nang malaman ang katotohanan. Si Han naman ay sukdulan ng galit. Sinabihan niya si Jennifer na lumayas at huwag nang bumalik. Ngunit nakumbinsi siya ni Beck na huwag palayasin ang kanilang anak. Pumayag si Han, ngunit may kapalit. Kinuha nila ang cellphone at laptop ni Jennifer. Pinahintulutan lamang siyang gamitin ang mga ito sa harap ng kanyang mga magulang at kinailangan niyang magtiis sa mga biglaang pag-check ng kanyang mga messages. Pinagbawalan si Jennifer na makipagkita kay Daniel. Pinag-resign siya sa kanyang trabaho. Nakakalabas lamang siya kapag magtuturo ng piano at ang kanyang sasakyan ay nilagyan ng odometer upang masubaybayan kung gaano kalayo ang kanyang pinupuntahan. Si Jennifer ay labis na umiibig kay Daniel, kaya labis din ang kanyang lungkot dahil hindi niya ito nakikita. Sa loob ng 2 linggo, nanatili lamang siya sa bahay. Palaging nasa tabi niya ang kanyang ina. Bagamat sinabi ni Beck kay Jennifer kung saan itinago ng kanyang ama ang kanyang telepono upang ma-check niya ang kanyang mga messages, hindi iyon sapat. Noong February 2009, nag-post si Jennifer sa kanyang Facebook na ang paninirahan sa kanilang bahay ay parang nasa loob ng isang bilangguan. Sa kalaunan, nagkaroon siya ng kaunting kalayaan. Nag-enroll siya sa kursong calculus upang makuha ang huling credit sa high school. Gayunpaman, talagang matigas ang ulo ni Jennifer. Isang gabi, inayos niya ang kanyang mga kumot upang magmukhang natutulog siya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Daniel. Ngunit nakalimutan niyang nasa kanya ang wallet ng kanyang ina. Kinaumagahan, pumasok si Beck sa silid upang kunin ito at natuklasang wala si Jennifer. Inutusan ni Beck at Han si Jennifer na umuwi kaagad. Hiniling ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Sinabi nilang maaari pa rin siyang maging isang pharmacy lab technician o nurse. At mariin nilang ipinag-utos na putulin niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Daniel. Ngunit hindi nagpapigil si Jennifer. Si Daniel naman ay napagod sa kanilang lihim na pag-iibigan. 24 na taong gulang na si Jennifer at palihim pa rin ang kanyang relasyon, ngunit ayaw naman niyang umalis sa kanilang bahay. Kalaunan, nakipaghiwalay si Daniel. Hindi nagtagal, nalaman ni Jennifer na may iba na itong babae na nagngangalang Christine. Labis itong nagdulot ng sakit at kalungkutan kay Jennifer. Sa kagustuhang makuha muli ang atensyon ni Daniel, gumawa si Jennifer ng isang kakaibang kwento.
Tinawagan niya si Daniel at sinabing may isang lalaki ang kumatok sa kanilang pinto at nag-flash ng parang police badge. Nang buksan niya ang pinto, isang grupo ng mga lalaki ang biglang sumugod at pinagsamantalahan siya sa loob ng kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi pa niya kay Daniel na nakatanggap siya ng bala sa isang sobre sa kanilang mailbox. Ayon sa kanya, ang bala ay galing kay Christine. Isang babala daw na iwasan si Daniel. Sa mga pangyayaring ito, maaaring masuri na si Jennifer ay isang pathological liar. Noong 2010, nakipag-ugnayan si Jennifer kay Andrew Montemayor, isang kaibigan mula pa noong elementary. Nang ikwento ni Jennifer ang tungkol sa kanyang napakahirap na relasyon sa kanyang ama, inamin ni Montemayor na minsan ay naisipan niyang patayin ang sarili niyang ama. Sa narinig, naintriga si Jennifer. Nagsimula niyang isipin kung gaano kaganda ang magiging buhay niya kung wala ang kanyang ama. Ipinakilala ni Montemayor si Jennifer sa kanyang roommate na si Ricardo Duncan. Ayon kay Jennifer, gumawa sila ng plano na patayin ni Duncan ang kanyang ama sa isang parking lot kung saan ito nagtatrabaho. Sinabi niya na binigyan niya si Duncan ng 1,500 Canadian dollars mula sa kanyang kinita sa piano lessons. Madalas silang magtawagan upang ayusin ang petsa at araw ng pagpatay. Ngunit bigla na lamang tumigil si Duncan sa pagsagot sa kanyang mga tawag. Napagtanto ni Jennifer na siya ay niloko. Kalaunan, sinabi ni Duncan na tinawagan siya ni Jennifer habang naghihisterikal at humihiling na patayin ang kanyang mga magulang. Ayon kay Duncan, nakaramdam siya ng takot at tinanggihan ang alok ni Jennifer. Ang tanging perang ibinigay sa kanya na $200 para sa isang night out ay agad niyang ibinalik. Sa puntong ito, sina Daniel at Jennifer ay muling nagkabalikan. Araw-araw silang nagte-text. At dito sila gumawa ng mas masamang plano. Ang plano, ipapatay sina Beck at Han. Kukunin ang bahagi ng ari-arian ni Jennifer na, ayon sa kanilang tantya ay aabot sa 500,000 Canadian dollars. Binigyan ni Daniel si Jennifer ng ekstrang iPhone at SIM card. Ikinonekta niya si Jennifer sa isang kakilala na nagngangalang Lenford Crawford, isang Jamaican-Canadian na tinatawag niyang Homeboy. Si Homeboy naman ang kumontak kina Eric Carty at David Milvaganam. Tinanong ni Jennifer kung magkano ang magiging bayad para sa isang contract killing. Sinabi ni Crawford na ang halaga ay $20,000. Ngunit bilang kaibigan ni Daniel, maaari raw itong gawin sa halagang $10,000. Maingat si Jennifer sa paggamit ng kanyang iPhone para sa mga pag-uusap na may kaugnayan sa krimen. Ginagamit naman niya ang kanyang Samsung bilang personal na cellphone. Noong gabi ng Halloween, binisita ni Crawford ang neighborhood ng Pamilya Pan. Marahil ay upang magsagawa ng surveillance. Ang mga batang naka-costume na naglalakad sa mga kalsada ay nagsilbing perpektong cover. Nang gabi ng November 8, nanonood si Jennifer ng TV habang si Han ay nagbabasa ng balitang Vietnamese sa hallway bago matulog bandang 8:30 ng gabi. Si Vic ay wala pa sa bahay at sumasayaw kasama ang isang kaibigan at pinsan. Si Felix na nag-aaral ng engineering sa McMaster University ay wala rin sa bahay. Bandang 9:30 ng gabi, umuwi si Vic mula sa kanyang dancing class. Nagpalit siya ng pajama at umupo sa harap ng TV sa unang palapag. Bandang 9:35 ng gabi, tumawag si David Milvaganam kay Jennifer. Nag-usap sila ng halos 2 minuto. Bumaba si Jennifer at bumati ng magandang gabi kay Vic. Pagkatapos nito, binuksan niya ang pintuan sa harap. Bandang 10:02 ng gabi, pinatay ang ilaw sa kwarto ni Jennifer, isang senyales umano para sa mga papasok. Bandang 10:05 ng gabi, tumawag muli si Milvaganam. Nag-usap sila ni Jennifer sa loob ng 3.5 minuto. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa harap ng pintuan sina Lenford Crawford, David Milvaganam at Eric Carty. Ang tatlo ay may dalang baril. Itinutok ng isa ang baril kay Beck habang ang isa naman ay tumakbo paakyat. Itinutok niya ang baril sa mukha ni Han at inutusang bumaba sa sala. Sa itaas ng bahay,
Hinarap ni Carty si Jennifer sa labas ng pintuan ng kanyang kwarto. Ayon kay Jennifer, itinali ni Carty ang kanyang mga braso sa likod gamit ang isang sintas ng sapatos. Inutusan siya ni Carty na bumalik sa loob ng kwarto. Ipinakita ni Jennifer ang humigit kumulang $2,500 cash. Pagkatapos ay nagtungo sila sa kwarto ng kanyang mga magulang, kung saan nakuha ang $1,100 mula sa nightstand ng kanyang ina. Sa huli, dinala siya sa kusina upang hanapin ang wallet ng kanyang ina. Paano sila nakapasok sa bahay? Tanong ni Beck kay Han sa Cantonese. Hindi ko alam, natutulog ako. Sagot ni Han. Tumahimik ka, masyado kang madaldal. Sigaw ng isa sa mga nanloloob. Nasaan ang pera? Mayroon lamang $60 cash sa wallet ni Han. Dahil sa kakulangan ng pera at sa dami ng kanyang sinasabi, hinampas siya ng baril sa likod ng ulo. Nagsimulang umiyak si Beck. Nakikiusap siya sa mga lalaki na huwag saktan ang kanilang anak na babae. Sumagot ang isa sa mga nanghihimasok. Magtiwala ka. Mabait siya at hindi masasaktan. Inakay ni Carty si Jennifer pabalik sa itaas. Samantala, dinala nina Milvaganam at Crawford sina Beck at Han sa basement at tinakpan ang kanilang mga ulo ng mga kumot. Binaril nila si Han ng 2 beses, isang beses sa balikat at pagkatapos ay sa muka. Napaluhod siya sa sahig. Binaril nila si Beck ng 3 beses sa ulo na agad na ikinamatay. Pagkatapos nito, tumakas ang mga lalaki at dumaan sa harap na pintuan. Kahit papaano, naabot ni Jennifer ang kanyang telepono na nakasukbit sa baywang ng kanyang pantalon at nakatawag sa 911. Sa background ng tawag, maririnig ang ungol ni Han. Gumapang si Han palabas ng bahay. Si Jennifer naman ay sumigaw at sinasabi sa ama na siya ay tumatawag sa 911. Habang gumagapang palabas si Han, sumisigaw siya ng napakalakas. Nakita siya ng nagulat na kapitbahay, napapaalis na para magtrabaho. Tumawag din ang kapitbahay sa 911. Dumating ang mga pulis at isang ambulansya sa pinangyarihan makalipas ang ilang minuto. Agad na isinugod si Han sa pinakamalapit na ospital. Si Beck ay idineklarang patay na. Si Han ay napunta sa koma dahil sa natamong tama ng baril sa muka. In-interview ng mga pulis si Jennifer bago mag-alas 3 ng umaga. Sinabi niya sa kanila na ang mga lalaki ay pumasok sa bahay na naghahanap ng pera. Itinali siya at dinala ang kanyang mga magulang sa basement at doon sila pinagbabaril. Makalipas ang 2 araw, muling inimbitahan si Jennifer ng pulis para sa pangalawang pahayag. Sa kanilang kahilingan, ipinakita niya kung paano niya inikot ang kanyang katawan upang kunin ang kanyang telepono, isang flip phone, sa kanyang baywang para tumawag habang nakatali. Noong una, napapaniwala niya ang kapulisan sa kanyang mga dramatikong paliwanag. Ngunit nagsimulang magduda ang mga pulis sa kwento ni Jennifer. Halimbawa, ang mga susi ng Lexus ni Han ay nakita sa harap ng pintuan. Kung ito ay talagang isang robbery, bakit hindi kinuha ng mga magnanakaw ang kotse? Bakit wala silang crowbar para makapasok, or backpack para bitbitin ang mga nanakawin, or zip ties para maitali ang mga residente? At ang pinakamahalaga, bakit nila babarilin ang 2 saksi ngunit iiwan ang isa na hindi man lang nasaktan? Dahil dito, nagtalaga ang pulisya ng isang surveillance team upang subaybayan ang mga galaw ni Jennifer. Noong November 12, nagising si Han mula sa kanyang 3 araw na induced coma. Nagkaroon siya ng baling buto malapit sa kanyang mata, mga pira-piraso ng bala na tumumbok sa kanyang mukha na hindi maalis ng mga doktor, at isang basag na buto sa leeg, tinamaan ng bala ang carotid artery. Kapansin-pansin, naalala niya ang lahat, kabilang ang 2 nakakabagabag na detalye. Naaalala niyang nakita niya ang kanyang anak na babae na nakikipag-usap ng mahina sa isang parang kaibigan, isa sa mga pumasok sa kanilang bahay. Noong November 22, dinala ng pulisya si Jennifer para sa ikatlong panayam. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ng detective na alam na niya na si Jennifer ay sangkot sa krimen. Si Jennifer ay nag-iiyak. Sa loob ng 4 na oras ng pagtatanong,
Sa wakas ay nagsabing handa na siyang magsalita. Sa pagkagulat ng mga investigador, sinabi niya na ang pag-atake ay isang plano upang siya ay magpakamatay. Sinabi niya na ayaw na niyang mabuhay ngunit hindi niya kayang magpakamatay, kaya kinuha niya si Homeboy na ang tunay na pangalan ay hindi niya alam para gawin ito para sa kanya. Sinabi niya rin na ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay biglang bumuti at nagpasya siyang ihinto ang pagpatay sa kanya. Ngunit ang mga killer ay gustong makuha pa rin ang $10,000 na cancellation fee, kaya pumunta pa rin sa bahay nila at pinagbabaril ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong iyon, hindi pa rin malinaw sa mga investigador kung nagsasabi ba ng totoo si Jennifer. Sa araw ng ikatlong interview, siya ay hinuli at pinusasan ng mga pulis. Noong spring ng 2011, inaresto ang mga kasabwat ni Jennifer, sina Daniel Wong, David Milvaganam, Eric Carty, at Lenford Crawford. Nagsimula ang paglilitis noong March 19, 2014. Sa paglilitis, kasama sa ebidensya ng mga pulis ang mga record sa phone ni Jennifer, kabilang ang higit sa 100 messages na palitan nila ni Daniel sa loob ng 6 na oras bago ang pagpatay. Nang ibigay ang hatol na nagkasala, si Jennifer ay hindi nagpakita ng emosyon. Ngunit nang makaalis na ang press sa courtroom, umiyak siya at nanginginig. Si Jennifer ay nakatanggap ng hatol na first-degree murder. Automatikong habambuhay na sentensya na walang pagkakataong maparole sa loob ng 25 taon. Para sa tangkang pagpatay sa kanyang ama, nakatanggap siya ng panibagong sentensya ng habambuhay, na pagsisilbihan ng sabay-sabay. Sina Daniel Milvaganam at Crawford ay nakatanggap ng parehong hatol. Noong December 2015, nakatanggap si Eric Carty ng 18 taong sentensya matapos umamin sa pakikipagsabwatan sa pagpatay. Magiging karapat-dapat siya sa parole pagkalipas ng 9 na taon. Humingi ang ama at kapatid ni Jennifer pa ng court order na nagbabawal sa kanya na muling makipag-ugnayan sa mga miyembro ng kanyang naiwang pamilya. Sa kabila ng pagtutol ng mga abogado ng depensa, ipinataw ng hukom ang kautusan. Bawal din si Pan na muling makipag-ugnayan kay Daniel Wong. Si Han ay sumulat ng kanyang mga saloobin. Sa kanyang isinulat, na isasalin ko sa Tagalog, sinabi niya, "Nang mawala ang aking asawa, nawala ang aking anak na babae sa parehong oras. Parang wala na akong pamilya. May nagsasabi na dapat daw ay maswerte akong nabuhay pa, ngunit pakiramdam ko ay patay na rin ako. Hindi na siya makapagtrabaho ngayon dahil sa kanyang natamo sa krimen. Dahil sa nangyari, palagi siyang balisa at hindi makatulog. Nawalan siya ng ganang makinig sa musika na dati nagdudulot sa kanya ng saya. Hindi na niya kayang manatili sa kanilang bahay, kaya nakitira siya sa mga kamag-anak. Si Felix naman ay lumipat sa East Coast upang maghanap ng trabaho sa isang pribadong kumpanya. Ginawa rin niya ito upang takasan ang stigma ng pagiging miyembro ng pamilya Pan. Siya ay dumaranas ng depression dahil sa nangyari. Desperado si Han na ibenta ang bahay ng pamilya, ngunit walang interesadong bumili nito. Noong April 26, 2018, namatay si Carty sa kanyang kulungan. Sina Jennifer, Daniel, Milvaganam at Crawford ay magiging karapat-dapat para sa parole pagsapit ng 2035. Kapag nakalaya sila, si Jennifer ay magiging 49 na taong gulang at si Daniel naman ay nasa 50 taong gulang.